Okay, place sa cervical collar. Sige, dapat kabisado namin ang pagpasok ng collar. Sige. Si spine control, para maiwasan galaw-galaw, tapos ipapasok ang cervical collar. Okay? So, by the way, pag alam niyong babae ang patient, mahaba ang buhok, yung sekreto dyan, i-position niyo yung strap na hindi sa, yung magic strap niya, hindi siya didikit sa buhok ng babae. Kaya minsan tinutukin na namin, may sekreto dyan, pag ano, hindi sasabit sa buhok ng babae yung magic strap niya. Okay. Then, nailagay na ang collar. They will rotate the patient into the backboard. The head part will command left ba o sa right. Go. Okay, command. Place the patient on her left side. Left side. Okay, move. Okay. Yan. Bago siya ilagay sa backboard, i-inspect muna niya yung back. So, yan yung patient, yung feelings. Inspect the back. Check. Kasi, pag nilagay niya sa backboard, di mo na makikita injuries. Okay, inspect the back. And then, after that, check na yung back. Kung may injuries, intervene. Number 5. Center the patient to the backboard. Okay. Ito pa, may sekreto. Paglagay sa patient sa backboard, bigyan ka ng allowance na pag mag-a-adjust ka, it should be up and down. Okay. Position siya, hindi mo na sinagad. Okay. Lagay sa backboard. 1, 2, 3. Okay. Command na nasa ulo. 1, 2, 3. Down. Okay. Okay. Move. Okay. Align the patient. Either up and down. Ikaw na mag-command. Go. 1, 2, 3. Up. Okay. Down. Okay. Up. Up, up, up. Apa daw, apa. Okay. Up. Ang nagkukumana nasa ulo. Up. Okay. Sige. Ayusin yung ano. So, one thing also, pag meron kayong gamit, you must be familiar with the equipment, no? Iba-ibang design ng head immobilizer, iba-ibang design. Okay. Kabit mo na yung head immobilizer para magbitawan na niya yung ulo, makatulong siya. Yan. Pag in place na head immobilizer, pwede niya siyang bitawan yan, pwede niya siyang tumulong sa pag-strap. Okay. Take note also, pag nag-i-strap tayo sa patient, pag kulang ang strap, i-meet nyo talaga ang minimum. That is 3. At least 3 straps, no? Hindi naman sa sinitira natin yung pero nakakita talaga ako ng video. Nakatangerine pa talaga, tapos nahulog yung patient. So yun ang iwasan talaga natin, no? Kasi it affects us, di ba? Saka, grabe yung ano ngayon ba? Kaya we need to do it right, okay? Position na yung strap. Okay, nag-uusap yung left and right. So, maunang masecure yung sa kabila, tapos ilalak ng kabila. Okay, kayo na bala. Ganun na sana ba? Pag ano yun, medyo pa ganun, tapos habang biglang nahulog, kaya. It's the same thing also, experience ko natin. Alam ko yung stretcher ng ambulance, China, hindi sa US. Ang palagi kong sinasabi sa tropa, wag na wag mong bitawan yan. Kasi nakakaya pag bumagsak yan sa ospital. Kaya always talagang on guard. Kasi alam mo, China yung stretcher mo eh. Di ba? Okay. Yan, i-strap na siya. Okay? Kaya minsan dapat kabisado yung gamit mo. Pag nakita ko, Ferno, made in US, matibay ito. Pagkakita ko sa China, delikado to, baka biglang bumagsak, konting lubak. Basta sabi ko, oy, huwag kang magkumpiyansa, always hawak dyan. Mahirap nung malusot ng isang beses ka lang, i-rest ka talaga. After that, they will check the pulse, motor function, and sensation after mobilizing the patient. Nearest pulse, tapos kung sa paa naman, doon siya mag-check. Tapos, yan. Yun. Pakigalaw ko yung paa. Yan. Okay. So, ganun siya. Okay. Any questions? Salamat sa nag-perform. Balas na dito. Okay na siya? Okay. Okay.